Ang na bulag eh. kailangan hindi namin Kuha kayo ng Kinapo, Bible. hindi namin Pakita ko sa inyo kailangan. ha. Saglit lang. Papakita ko sa inyo yung religion nyo. Kuha kayong Bible. Ano po Bible? Anong Kuha Bible? kayong Bible nyo. Tignan nyo yung Bible nyo ha. Okay, may Sige. oras na ako. Sige. Mas Okay, ganito. Bible. Makinig kayo. Tayo. At choppy ka, Bibo, ayusin mo muna yung signal mo. Okay. Tignan nyo yung tinuturo ng religion Ayan, nyo. May oras na ako, Bibot. No? Okay. Ganito, tignan nyo. Papakita ko sa inyo regardless kung ano yung denomination nyo, lahat yan mali. Okay. Ano ang turo ng Christianity? Ang tao, merong kaluluwa. Okay mag-research kayo para matapos na ayaw nyo tumigil dyan Ang turo nyo, ang tao may kaluluwa, umaakyat ng langit, okay? Sinusunog sa impyerno. Yan ang doctrine ng lahat ng Christianity. Okay, regardless kung na denomination nyo. Ngayon, aralin nyo kung saan galing yung kaluluwa. Saan ba nagsimula yan? Jeremiah 6:16. Seek the ancient path. Sino kausap ng mga Diyos, ng Diyos ng Israel? Hebreo. Okay, ano ang turo ng Hebreo? Anong kaluluwa? Nefesh. Ngayon, ano ang nefesh in Hebrew? Anong definition nito? Hindi yan umaakit ng langit at hindi yan pumupunta ng impyerno. Hindi yan non-human entity. Ang ibig sabihin ng nefesh, complete living being. Ibig sabihin kasama yung physical na pangangatawan mo. Yun ang nefesh, yun ang kaluluwa. Doon palang mali na yung turo nyo Kasi iba yung lengguwahe. Okay, iba yung doctrine nyo, iba yung culture, iba yung tradition. Kaya tignan mo yung Christianity, particularly ang Catholicism. Ano ginagawa nyo? Anong festival nyo? Magsisimula kayo ng Janus Day. Okay. Magsisimula kayo ng January Janus Day. Araw ito para sa Diyos-Diyosa ng Roma na si Janus. Ano isusunod nyo? Valentine's Day. Lupercalia. Okay, para kay Pan, saka kay Lupercus. Ano susunod nyong celebration? Easter or Ishtar, Lent. Ano katumbas ng Lent? Diba yan yung 40 days of Jesus Christ? Katumbas niyan yung 40 days weeping for Tammuz nakalagay sa Ezekiel. Ganun ang festivals nyo. Tapos darating yung winter feast nyo. Magse-celebrate kayo ng Christmas ng Saturnalia. Yan ang tradition nyo. Yan ang doctrine nyo. Ngayon titignan natin yung tradition ng mga Hebreo. Saan sila magsisimula? Magsisimula sila ng Abib. Kailan yun? Next month pa ang umpisa ng festival nila. By March 21, doon sila magse-celebrate ang bagong taon. Ano sunod nilang isa-celebrate? Pesach or Passover. Yun yung pagpapatunay ng Diyos ng Israel na wala ng ibang Diyos. Na sinira niya yung Diyos ng Ehipto. Yun yung pinantapat nyo sa Easter nyo, sa Lent. Nakikita nyo, napakalayo. Ano yung susunod na tradition ng mga Hudyo, ng mga Hebreo? Magse-celebrate Okay. So ang hiningi natin kanina, saan nagsimula ang Christianity? Ang sinabi ba naman ni Emmet, yung ano daw, yung nagpakalat? Are you sure? No? So anuhin natin, founder of Christianity. Sabi niya Roman, mga sa Rome daw, no? Well, Jesus of Nazareth is widely considered the founder of Christianity. Kaya nga tinawag na Christianity or mga Christians because they are followers of Jesus Christ. No? Based on his life, teaching, death, and belief, resurrection in 1st century Judea. While Jesus is a central figure, Apostle Paul is often cited as a key figure in developing and spreading of theology that separated it from Judaism. So ito naman, tinanong natin kasi sabi ni Emmet sa west daw, no? Sa west. So Christianity started in the Near East, hindi west, and traveled to both Africa and Europe at the same time, no? Takes Western European art as an example. Pero hindi nagsimula, sabi dito, started in the Near East. Ano ba yan? West ka dyan. Bakit? Yung Israel ba nasa west? Ay nako. Ito pa. Where did the Christianity originated?
Christianity originated in the 1st century CE in Judea, a Roman province in the Middle East. Middle East. So hindi West, no? Emerging as a movement with Judaism centered in the life and teaching of Jesus of Nazareth. So, hindi West, ha? So, yung sinabi kanina ni Imit, mali na naman. O Roman province. Anong sabi dito? Roman province in the Middle East. Anong akala mo sa Roman Empire? Wala bang mga territories yan? No? Isa sa pinakamalaking imperyo dati, ang Roman Empire, which is maraming sinakop. Kaya doon pa lang, wala na. Anong akala mo kapag sinabing Roman? West? Ni. Actually, Asia in origin nga yung Asia in origin nga yung Israel o yung Christianity nagsimula. Hindi West. No? So magbigay siya ng patunay. No? Magbigay siya ng example. Kaya kong ibigay ngayon yung example, yung ko dito, research. So, ayan. Susundutan lang natin yung mga pinagsasabi niya. Sila. Ang origin talaga ng Christianity was existed by Antiochs na kaya sila tinatawag na Christians. So at that time, hindi pa sila established as a religion at that time. Nagkaroon lang ng establishment ng Christianity na yan by the Emperor Constantine. So around 33 AD hanggang pumasok yung mga emperor na yan na nanggaling sa Roma, nag-exist na talaga yung Christianity sa buong bansa. Bakit? Mga disciples nangangaral yan. Pumupunta na yan ng iba't ibang bansa. Kaya nga, kung titingnan nyo, yung mga disciples nagdalawahan yan eh. Kung pumupunta sila sa iba't ibang bansa para ipangaral yung mga gandang balita na yan na sinasabi ni Panginoon Kristo sa kanila, na inutos sa kanila. Nga lang, at that time, inuusig sila ng mga Hudyo. Kasi ang reliyong Hudyo kasi dati, yan yung reliyon na tinatanggi nila si Jesus eh. Yan yung relihiyon na tinatanggi nila mismo, yung pag-exist ng Diyos. Kaya yung system of beliefs mo sa pananampalataya mo ay more of sa mga Hudyuhan yung pananampalataya mo. Therefore, nandun ka sa Revelations 3:9, sinasabi doon, ang sino mang magkunwaring Hudyo ay sinagukan ni Satanas. So in that manner, makikita natin na nung nagpag-exist ng Kristyanismo ay inuusig ng mga Hudyo until now. Yung development ng aral ng mga Christianity ay inuusig ng mga Hudyo yan until now. At dala ng mga Protestant denominations ngayon and other religions na against Christianity, against Catholicism. Sila yung umusig talaga dito sa real religions na ini-establish ni Jesus Christ kasi magkakaroon siya ng government eh, di ba? Yung religion niya ng Diyos magkakaroon ng government dito sa lupa at bibigyan niya siya ng authority na maski ang mga sistemang panghudyo hindi pwedeng makikialam dito sa relihiyon na to. Kaya nga kung titingnan nyo, yung Katolisismo hindi kontrolado ng kahit sinong bansa na may umiiral na mga sinasabi nating mga government, di ba? Hindi sila kontrolado. Nag-i-exist sila ng sarili nilang sistema at hindi ba sila pinapakialaman. Kasi sa Diyos yan eh. Kaya yung pag-exist ng Christianity ay dumanas talaga yan sa kasakiman ng mga Hudyo ng pag-uusig. Si Pablo nga, di ba, naging Hudyo. Inuusig niya yung mga Kristyano. Kaya delikado. Pag ang prinsipyo ng bilib mo mga Hudyo ay sinaguka ka ni Satanas. Amen. Thank you, Bierista. ang talagang utos naman yan. Kaya hanggang ngayon yung Israel
pinagplaplanuhan pa rin yan. Kaya lang, yun nga, itinago kasi ng ama, no, ni Yahweh, yung way to appear. Kasi kung nasa kanila yung kahit ilang templo pa yan, kaya na secret yan baka malaman. marami. Anyway, gusto siya magpakailanman, ano. Tapos pagdating ni Yahshua, Messiah, sabi niya, wag niyong gawing palengke yung bahay ng aking ama. O kaya na-convert na to si Apostol Pablo dahil miyembro siya ng mainstream Judaism. Sabi niya, sekta sila. Ang tingin sa kanila ng mga ibang kababayan niya, maling sekta. Saan mababasa yan? Dito yan sa 24. Siyempre, mas papaniwalaan ko to, Santong Pablo to, kaysa sa mga opinion ng mga bagong tao ngayon. Diba, dami-daming opinion. Sabi niya, di ako nagsabi 24:14. And this I confess. Yan ang tunay na konpisal. Santo yung nangunkumpisal that according to the way. Pagka Hudyo ka, tunay na Hudyo ka, alam mo yan, yung mga the way, which they call a sekta. Sekta daw yung tawag dun sa grupo nila. So I worship the Elohim of my fathers, believing all that has been written in the Torah. Sabi ni St. Paul, 24:14. And in the prophets o Nebiim. 15. Having an expectation in Yahweh Elohim, which they themselves also wait for. Yun din naman ang inaantay ng mainstream Judaism. Kaya hindi lang matanggap ng maraming Kristiyano. Sekta rin sila ng mga kaya nga may aral kami, what happened to Christianity? Bakit naging mga makasalanan kaya itong mga 500 years Kristiyanong bansa yung Pilipinas, puro magnanakaw na sa gobyerno. Puro Kristiyano yun, Ay, ano nakakahiya sa Pilipinas ngayon. Imbis na lupang hinirang, mas maganda nga sana yung prophecy sa atin kasi hindi tayo basta lupang pangako. Sabi niya, in this I exercise myself to have a clear conscience always toward Yahweh Elohim and men always. Kaya makikita natin, alam na alam ni Pablo, istorya nila yan, nakiki-istorya lang naman tayo, makabagong tao Kaya sabi niya sa 26, since they have known me from the first, if they want to witness that I live as a Pharisee according to the strictest sect of our observance. Pinakamahigpit na sekta, Pharisee. Kaya nung inaaway siya ng mga ginamit niya yun, matalino si Apostol Pablo, anak ako ng Pariseyo, ako ay Pariseyo. Hindi niya tinatanggal yun sa kanya. Ayala, salamat, Biyerista. Talagang mga... Ako ang pananaw ko kasi sa Kristyanismo, ito nagsimula ito bilang isang maliit na grupo, isang kulto na pinangungunahan isang grupo, maliit na grupo o kulto na nakikidiyos sa Diyos ng Israel, na hindi naman sila mismo kinikilala ng Israel. Ang kanilang leader ay itong si Kristo na nagpapakilalang anak ng Diyos, na hindi naman ino-honor nung mga lahi na Diyos sa sinasabi niyang Diyos. Hanggang sa siya nabitay at yung kanyang mga alagad, mga cult member ay lumaganap, nakapag-recruit. Ngayon ito, inusig ito ng Roma. Ngayon, nung 300 plus AD, ang Roman Empire ay nasa brink of collapse. Naglulusin ang kanilang grip sa kanilang sa mga entity na hawak nila, sa mga Ngayon nakita nila itong mga grabe ang paniniwala nitong kulto na to, kahit sunugin mo, kahit ibitin mo ng patiwarik, hindi nila itinatatwa yung pananampalataya nito. Ayan yan naisip ng mga Roman authority na pwede nating gamitin itong relihiyon na ito, ipakalat natin para yung ating grip sa power ay mapanatili natin. It's about power, it's not about faith. Ngayon, siyempre, kailangan mong manloko ng tao na ito mabuti, ito ang tama, ito ang sabi ng Diyos, paniwalain mo ang tao. Kasi ang tao likas na humahanap ng Diyos sa buhay Pag ang tao napapaniwala mo yan sa isang pananampalataya, lahat hahamakin yan Lahat ibibigay. Meron nga dyan, nagbebenta ng ari-arian. Meron iniiwan ng asawa dahil sa relihiyon. Mapapasunod mo yan sa lahat ng gusto mo.
Ngayon, at the same time, mapapasunod mo sila sa gobyerno na pinamumunuan mo. Hanggang sa pinalaganap nila, ginamit yan itong mga Katolikong ng Holy Roman Empire, ng Spain, ng England, ginamit yan sa pananakop. Tingnan mo, bawat tuwing mananakop sila, may dala silang santo, may kasama silang pare. Kasi yung lumang tradisyon ng pang-i-invade ng Roman Empire, tinalikdan na nila yon kasi marahas at saka kalaunan nalulus ang grip nila, nawawala, nagre-revolusyon ng tao, nawawalan sila ng kontrol. Ngayon, kung i-introduce mo ang kabutihan, ang relihiyon, unang-una, hindi mo kailangan mag-invade sa pamamagitan ng dahas. Makukuha mo sila sa pamamagitan ng diplomasya, sa pamamagitan ng pananampalataya, at yun ang Kristyanismo. Salamat. Ayan no, maglilihis tayo ng ibang topic dahil durog na si Imit eh. Ngayon, bakit ko ba nasabi na lahat ng religion sa panahon natin ay peke? Ito ang dahilan. Uumpisahin natin sa Iglesia ni Manalo. Unang-una sa mga aral na tinuturo ng INC na wala sa Biblia, ang pagkasugo ni Felix Manalo sa Apokalipsis 7:2. Na wala namang binabanggit na si Felix Manalo ang katuparan nun dahil isinulat yung Apokalipsis 7:2 noong 98 AD at ipinanganak lamang si Felix Manalo noong 1800s lang. Paano mo nyo masasabi na si Felix Manalo yung katuparan ng Apokalipsis 7:2? Oh, 'di ba? Maniniwala pa ako kung ang katuparan kay Felix Manalo ay yung 2 Korinto 11:14 hanggang 15, siya ang katuparan doon, hindi siya katuparan ng Apokalipsis 7:2. Ngayon, balik na sa iba naman tayo na religion pupunta. Itong Baptist na ito. Paano ko naman nasabi na mali ang aral ng Baptist o mali ang iglesia ng Baptist? Dahil sa paniniwala nilang OSAS na once saved, always saved, na sumampalataya ka lamang, ligtas ka na. Mali, kagaguhan yun, mali yun, no? Dahil walang tinuturo ang mga apostol na maliligtas ka sa pananampalataya, okay? Kapag ang kailangan sa pagliligtas ay mabubuting gawa, hindi ka lang palagi sumampalataya. Si Satanas nga sumampalataya, ang mga demonyo nga eh. Santiago, doon nakasulat doon sa Santiago. Ngayon, pangatlo naman tayo, itong mga MCGI, paano ko naman nasabi ng mga MCGI ay mali ang aral? Ngayon, saan mo mababasa na ang Diyos may puwet? Ano pa? Saan mo mababasa na si Kristo'y mahalay? Ano pa? Saan mo mababasa na si Kristo'y masama? 'Di ba? Pang-apat, ang Katoliko, no? Wala akong sinisino dito. Pang-apat, Katoliko. Pasensya ka na, Bro Aaron, ha? Bro Aaron, pasensyahin mo na talaga ako, Bro Aaron. Talagang ganito talaga ako magsalita, bro. Pasensya ka na, Bro Aaron. Pang-apat, Katoliko. Sabi sa Biblia, huwag kang kakain. Huwag kang kakain ng dugo. Bakit itong mga kaibigan natin kumakain pa rin ng dugo, dinuguan? Sasabihin ng mga kaibigan natin, magkaiba naman yung dugo sa dinuguan eh. Hindi, pareho lang yun, magkapatid. At hindi yon kasama sa nilinis ng Diyos doon sa Marcos 17:19. Sayang, kulang tayo sa oras eh. Babanatan ko pa yung mga Islam tsaka eh. Pero anyways, yun lang ang ipaparating ko. Salamat. Nyo yan, punahin. Agoy, talagang may pahabol pa. Matanong ko lang, Recon, kung against ka pala sa MCJ, bakit ang logo mo dyan sa profile mo, ang dating daan? Dapat ang dating doon na lang. Diba? Well, to support no sa historical record, tandaan natin, compare natin yung Israel no, sa Roman belief. Sabi rito, Israel or the Jewish belief is strict monotheism, worship of Yahweh alone. Adherence to the Torah or Mosaic law, emphasize the ethical conduct in covenant with God,
anticipation of Messiah to restore Israel. Sa Romans belief naman, polytheism worship gods like Jupiter, Mars, emperors as divine. Integration of the conquered people, deities into their pantheon and rituals centered on stage of calls and public ceremony. So, may halo kasi tama rin sinabi ng iba, no? Yung mga nauna, na may politics kasi yan eh. May halong politics. Ginagamit na religion to conquer other nation. So, sa historical record, di naman makakaila yung pag binasa nyo. May key conflicts kasi dyan. So, ito yung sources para ma-check nyo. Aish, UK, The Great Revolt, explain the ideological difference. Sa Brainly naman, how Roman religion conflicted with Judaism. Summarize course tension. So, ayan yung mga link, pwede nyo i-check. Christianity origin in relation to Judaism. Christianity emerged as a movement within the 1st century Second Temple Judaism. Jesus and his earliest followers were Jews who viewed Jesus as a prophesied Messiah, but most Jews did not accept this claim. So to support din sa sinabi ni Emir at nung iba pa, no? So sa historical, mababasa nyo naman talaga kung ano yung nakarecord dyan. So hindi natin maalis na meron talagang political aspect. Lalo na si no? Yung naging kanang kamay ng emperor noon na si Eusebius. According naman sa mga kritiko ni Eusebius is a big liar, Christian historian. No? Big lie. Kasi nga, ikaw ba naman magsulat ka ng against sa emperor, di parang nagpakamatay ka na. So ano gagawin mo? Lahat na mabubuti patungkol sa emperor, isusulat mo. Ganun lang yun. Kumbaga, sip-sip ba? So, the rest kasi, marami naman dito, kulang tayo sa oras. Kung ano man yung pinaniniwalaan, di dyan kayo, kung dyan kayo nakasumpong ng biyaya. Basta ang isang mangangaral, dapat walang bahid ng ng karumihan. Yan lang masasabi ko. Kasi kung may bahid ng karumihan, hindi sa Diyos yan. Yung nadidemanda, no? Dahil sa mga talbog na cheque, tapos bumebe. tapos Okay. bumibembang sa webcast. So, hindi sa Diyos yan. Kaya napakaraming Ayan ang dahilan kung bakit nasabi ko lahat na okay. Masasagot lang ako, no? To be fair lang, Kasi yun. Ayan. Wala akong pakialam sa inyo kung anong sasabihin nyo sa akin. Wala akong pakialam sa iyo. Okay, ganito, no? Kaya Iyak ka na lang napakaraming dyan, iyak ka. Wala namang iyak dyan. Okay, kaya napakaraming atheist ang nagiging atheist na dating mga Kristiyano dahil nag-aaral na sila ng Hebrew at na-realize nila puro kalokohan yung Christian doctrine, mali-mali. Yan yung unang dahilan. Dami dyan. Mga atheist dito tulad nila King Heretic, okay, sila Sensei Ilu, sila Dart, sila Apistos, nag-aaral ng Hebrew language yan eh. Ngayon, yung Diyos ng Israel, ang kinausap niyan, Hebrew Israelites, hindi mga paganong Greco-Romano. Kaya pag nagpaliwanag ang Hebrew Israelite at sinabi niyang, Brother Hero, ang kaluluwa mong nagkasala ay mamamatay. Ano ibig sabihin ng mga Hebrew Israelites doon? Ang ibig nilang sabihin, yung buong pagkatao at pangangatawan mo, okay, yung whole living being mo, okay, emotionally, cognitively, physically, yun yung mamamatay. Yun ang ibig nilang sabihin kasi lingwahe nila. Wala sila sinabi na merong hihiwalay sa'yo na aakyat ang langit at susunugin sa impyerno. Hindi ganun. Ngayon, puntahan natin yung isa sa mga pinakamalalang palpak ng New Testament nyo, yung paulit-ulit kayong Satanas, tapos binabanggit nyo pang sinagoga ng Satanas. Isa yan sa mga kapalpakan nyo. Dahil walang Satanas sa Hebrew Israelites. Hindi totoo yung Satanas nyo na isang masamang entity o elemento at tinawag nyo pang God of this world. Sa 2 Corinthians 4:4, okay, ang turo nyo yung Satanas, masamang elemento yan na hindi tao. Okay, at capable gumawa ng sariling kasamaan. Contrary yan sa paliwanag ng mga Hebrew Israelites. Okay, yung Hasatan or Satan, hindi yan pangalan. Okay, common noun lang yan. Okay, na ang ibig sabihin yan, kalaban. Okay, ngayon, bakit
the first mention of Hasatan or Satan nasa Book of Numbers. Pero bakit hindi nyo yan nilagay sa Christian Bible nyo? Kasi mali ang kwento nyo dahil pag nilagay nyo yan sa Book of Numbers, hindi salbahe yung anghel doon. Inutusan ng Diyos yun at sumunod para pigilan si Balaam kasi hindi nakikinig. So doon palang mali na yung turo nyo hindi masama. Pag pumunta ka sa Book of Chronicles, yung tinutukoy na Hasatan doon, ordinaryong tao. O hindi rin yun hindi rin yun na evil non-human entity. Puro kayo palpak. Ngayon, puntahan natin yung Lucifer na inimbento nyo. Yan napaka-obvious na hindi totoo. First and foremost, yung salitang Lucifer, Latin. Ibig sabihin, contrary yan sa utos ng Diyos, do not add or remove, do not diminish na nakalagay sa Deuteronomy 4:2, 12:32. Doon palang palpak na yung Christian Bible nyo, yung New Testament. Kita niyo yung ginawa ni Imit. Siya nagsabi na sa West daw nagsimula ang Christianity kasi pinakalat daw ng mga Romano. Pero nung nagbigay tayo ng ebidensya, iniwasan na niya yung argumento niya. Ganyan talaga kapag mga sinungaling. Dinadivert ang kasinungalingan. No? So, na-establish na natin na ang Christianity nagsimula sa hindi West, kundi sa East. No? At saka malaki din naman ang teritoryo ng Roma. Meron din namang nasa East. Meron din nasa West. Meron ng Middle East, di ba? Pero hindi talaga na maano ni Imit. Hindi niya madebunk yung sinabi niya kanina na ang Christianity nagsimula sa East, sa West. No? Ganyan talaga kapag mga nagsisinungaling. Kapag nakukuha na yung kapag napapakita na yung kasinungalingan nila, gagawa na naman ng ibang argumento, hindi makastay sa kanilang unang argumento. So, well, wala na akong paligoy-ligoy pa, wala nang Kung nagsisinungaling ka, just admit. Wala namang masama kung mag-admit ka. Pero kung yung alam mo na mali, tapos meron ng ebidensya, ipinakita na sa'yo, isinimpal na sa'yo, hiningan ka pa ng ebidensya, wala ka pang naibigay, edi wala pa rin. Ganun pa rin, no? Wala namang masama kung ka. Ay, okay, sige, salamat kasi kinurek mo ko. Pero wala eh. You stick to your lies, man. Tinanong kita kanina, sino ang founder ng Christianity? Ano sabi mo? Rome. Are you sure? Are you sure about it? Jesus of Nazareth nga eh. Tapos sasabihin mo from Rome? Kasi ang sabi mo, ikinalat ng taga-Roma. Ang tanong, sino ang founder? Hindi tinatanong kung sino ang nagpakalat. Paminsan-minsan din makinig ka sa mga questions. Kung sa practical exam pa yan, bagsak ka na. Kaya huwag tayong maniwala sa mga nagpapakahudyo-hudyong hindi naman totoong hudyo. No? So ayun, bumalik sa atin ng time, no. So kawawa talaga yung mga Hudyo talaga or naghudyuhan doon sa Revelations 3:9 na nagkunwaring mga Hudyo, mga sinagoga na Satanas. Bakit? Pinoprophesize na kasi sila sa Isaias eh. Sa Isaias 49:6 sinasabi doon na hindi binigay sa mga Hudyo yung kaligtasan, kundi binigay sa mga Intel. Now, sino to mga Intel? This is the Christian world, di ba? Dito binigay ang kaligtasan sa mga Gentiles. Sino to? Ito yung Katolisismo.
in modern world natin ngayon. Napakalinaw ng declarations na itong mga Hudyo na to ay wala talaga itong kaligtasan. Hindi ito ang sinasamahan ng Diyos sa pananampalataya. Bakit? Tingnan mo yung mga law ng mga Hudyo dati, napaka-strict nila, di ba? Magpasalamat ka itong mga tao na to dahil pumasok yung era ng mga Gentiles na neutralizations yung dala nilang development dito sa mundo. Kung sa Hudyo lang ang basihan natin, nako, maraming mga taong pinapatay or namamatay dahil napaka-strict ng mga batas ng mga Hudyo, di ba? So kaya, lalo na dito sa Pilipinas, nagkunwaring mga Hudyo, sila si Lugoy, sila si Imit, nagkunwaring Hudyo. Hindi naman yung mga Hudyo. Mga sinagukay yan ni Satanas eh. Sa Revelation 3:9 eh. Wala naman na yung blood na na Hudyo. Therefore, dahil wala silang blood na Hudyo, hindi sila tunay ng mga Hudyo. Mga sinagukay yan ni Satanas. Kaya, ba't niyo paniniwala ng mga tao na yan? Ng mga sinaguka naman yan ni Satanas, nagkukunwari ng mga Hudyo. Kahit i-blood examine pa natin yan sila, ilalabas pa din ang dugong Pilipino na mga yan. So, ibig sabihin, nagkukunwari ng mga Hudyo. Pasensya na mga iga na. Talagang mga sinaguka kayo ni Satanas eh. Kaya nga, walang kaligtasan sa inyo eh. Diba? Ayon sa 49:6 ng Isaias. Matindi yan mga kapatid. Yung pagkahudyo-hudyuan ninyo. Kasi dala ninyo yung isang titulo ni Satanas eh. Kasi sinaguka kayo eh. Then, punta tayo sa sa sinasabi nilang development ng Roma. At that time, yung hindi pa na-establish yung na-establish yung Christianity at sa Roma, kasi baka hindi abot sa oras, try ko lang. Mayroon na talagang mga namamahala doon ng mga pagans. Magpapasalamat na lang tayo sa mga Gentiles at na-establish doon ang isang propesya by Nebuchadnezzar na itatayo niya ang pananampalataya doon sa Roma. Dahil kung hindi, until now, yung Roma ay pagans beliefs. Sana yan. At magpapasalamat na lang tayo sa mga nakasulat at nag-neutral nila yung buong daigdig na to. Ayun lamang po. Amen ba mga Satanas? Yun. Ibahagi ko lang. Kaya ang paniniwala ko ngayon is walang relihiyon na tama. Lahat sila is mali. Punong-puno ng korupsyon. Simula nung iniwanan ko yung aking relative thinking at nag-umpisa akong magsaliksik at mag-isip o nag-umpisa akong ginamit ko yung aking sentido, nakita ko na ang relihiyon, lahat ng relihiyon, although nagbibigay sila ng nagtuturo sila ng moral values, sila din mismo yun nagdadala ng karahasan. Umpisang history pa lang ng relihiyon, puro wala yang ginawa kundi karahasan. Sa mga Hudyo pa lang, relihiyon yan. Ayan ang unang relihiyon, ayan ang iglesia ng mga panganay kung tawagin nila. Ayan ay ginawa upang, kasi yung mga Israelita yan ay mga nomad eh. Ayan ay tribong lahing walang sariling lupa yan eh. Ngayon, para ka nung magkaroon ng sariling lupa, ano ba gagawin mo? Mananakop ka, mang-aangking ka, mang-i-invade ka. Sa pag-i-invade, ano ang kailangan mo? Sandata, tapang, motivation, moral. Kung mababasa nyo yung lumang tipan, puro yan puro yan about moral. Pakikidigma, pananakop, pangsisiil ng karapatan, pagpatay, pang-aabuso, pang-aangkin ng lupa. Para saan? Para yung mga nomad na Israelita, maangkin nila yung lupang hindi kanila. Ginamit nila yung pretext na pangako sa amin yan, bigayan sa aming ninunong Abraham. Amin na ang lupang iyan. Para maitaboy nila yung mga Palestino, mga Mohabita. And then hanggang sa bagong tipan, yan nga yung nakita ng Imperyo Romano na pwede nating gamitin itong motivation. Pwede nating gamitin itong moral booster sa ating mga nasasakupan, sa ating mga sundalo para manakop pa perder at yung mga nasasakop natin is mapasunod natin. Kaya makikita mo, yan ang naging kasangkapan ng Spanish Empire at saka maraming digmaan ang dinulot niyan kahit sa modernong panahon hanggang ngayon. Kahit lalo na sa Middle Age,
Lahat yan, relihiyon ng pinagmulan. 100 Years War, Spanish War on Succession, War of the Roses. Lahat yan may involved na may involved na kardinal, may involved na may involvement na At hindi yan basta digmaan lang, tumatagal yan ng daang taon. Dahil dun sa control ang pinag-aagawan nila, hindi yung talagang pananampalataya. Although nangangako sila ng kaligtasan at nangangaral ng kabutihan. Ayan, no. So, total, nasabi ko na yung lahat ng mga patungkol dapat kong sabihin. Tatalakayin natin ngayon kung anong iglesia ang ipinapangaral ng mga unang apostol dati. No? Si Apostol Pablo ba, tatanungin natin, si Apostol Pablo ba, ano ba ang iglesia na inusig niya, no? Nasa reliyon pa siya ng Hudyo. Ito, basa tayo. 1:13 ng Galacia. Ang sabi, sapagkat ako'y inyong nabalitaan, ako'y nanguna sa mga reliyon ng mga Hudyo kung paano nilipol ko ang iglesia ng Diyos. So, ibig sabihin, ang inusig pala ni Apostol Pablo dati, na ang pangalan niya pa dati ay Saulo, ay ang iglesia ng Diyos at hindi kung ano-ano, no, na iglesia na lumitaw dito sa Pilipinas o lumitaw dito sa panahon natin. Sa bagay, marami kasing nagmamagaling na mga tao dito, mas magaling pa sila sa Diyos, ang ipinapangaral ng mga apostol, iglesia ng Diyos, ang mga ito nagtatayo-tayo ng mga sektang walang kakwenta-kwenta, kagaya ng The Four Square Church, Baptist, Born Again, Pentecostal, ang dami, Alliance, no? Assembly of God. Magagaling pa tong mga to sa Diyos, sabi nga ng Diyos, iglesia ng Diyos ang kanyang bahay. Unang Timoteo 3:15, no? Tapos itong mga to nagtatayo ng sari-sariling turo. Hindi na tayo magtataka dahil kahit anong simba ninyo diyan sa iglesyang kinaaniban ninyo, walang kabuluhan yan. Sabi doon sa Marcos 7:7, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng pinakaaral ng utos ng mga tao. Maliwanag yun. Kaya tanggapin nyo man o sa hindi, iisa lamang ang nakasulat sa Biblia, at yon ay ang iglesia ng Diyos, no, na ipinapangaral ng mga apostol dati sa Corinto, sa Thessalonica, sa sa Timoteo, etc., at iba pang mga no. Hindi po kung ano-ano, no, mga kaibigan. Sana naman ay magising kayo at wag kayong magpabulag dahil dahil masama yun. Ang nagpapabulag ng kaisipan ninyo si Satanas. 4:4 ng 2 Korinto, ang sabi na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang mga pag-iisip. Di ba? Kaya kung ano dapat ang nakasulat sa Biblia, doon tayo, no? 4:6 ng 1 Korinto, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Okay? Kaya mga kaibigan, tanggapin nyo man o hindi, iglesia ng Diyos lamang ang totoo. Hindi MCGI, hindi MCGI. Salamat. Ayun. Hindi ko alam kung saan patutungo itong pag-uusap na to. Ngayon, ito, historical record ulit. Hindi ko naman kinakapya si RJ, no? Pero nagre-research din naman ako. Sabi rito, Biblical Early Christian Text, no? Sabi rito, yes, Christianity originated in the Eastern Mediterranean region, often referred to as the East relative to Europe and Rome. Specifically in the Roman province of Judea, modern-day Israel, Palestine. Here is the proof of the key references. So to support, may point si RJ na nagsimula nga sa Eastern Mediterranean, no, region. Kasi part ng Europe ang no, province yung Judea o yung
lalo na yung Palestine region tsaka Israel. So doon nagsimula. So sa non-Christian historical record, Josephus of Antiquities of the Jew, 93 CE, mentions Jesus as a teacher crucified by Pontius Pilate in Judea and references James, Jesus' brother, as the leader of the early Jerusalem community. So, pagdating naman sa to support, no, sabi kasi kanina, wala daw kaligtasan ang mga Israel. Ang Diyos ang nangako doon, yung Diyos, yung Ama. Sabi kasi doon sa Roma, para makita natin na patuloy na ililigtas ng Diyos ang Israel. Sabi rito sa Roman 11:29, NIV, "For God's gift and His call are irrevocable." Hindi pwede mabago yun. Irrevocable nga, hindi pwedeng bawiin. The Apostle Paul emphasizes that God's promises to Israel is unchangeable, even as the gospel extends to all nations. So, hindi natin pwedeng i-judge yung mga Hudyo, no? Kasi gaya nga na sinasabi dyan, ililigtas ka ng Diyos sa pamagitan ng iyong gawa. It's their belief and their tradition. So, sa ba tayo dapat magbase? Yun ang tanong. Sa origin na pinagmulan ng God's belief na mga Israel, or ngayong early Christians na mga maraming denomination? Yun ang big question. Kasi sabi nga sa ibang claim, ginawa talaga yung New Testament according sa history at sa ibang mga scholar, na ginawa yan para to manipulate people, para sila motivate para lumaban sa war. Yun yung nakasulat sa istorya. Yun lang yun. Okay, napakadali ng history na yan. Mamaya ihuhuli ko yan kasi napakadali niya. History, kwentuhan lang yan eh. Una-una, yung Abrahamic na yan, 3 branch yan, edi 3 kwentuhan ng history yan. Ngayon, uusahin ko yung nagbasa sa inyo, papakita ko kung gaano kayo kawawa, makinig kayo mabuti ha. Meron nagbasa ng Biblia, okay, pinaliwanag niya yung comprehension niya, nagbasa siya ng Isaiah 49:6. Makinig kayo mabuti, ganito kayo kawawa, no? Ang sabi ni Vince Smoker, na wala daw yung salvation para sa Israel, yun ang sabi niya, at napunta daw sa mga hentil. Yun ang paliwanag niya. Ganun siya magbasa ng Biblia. Ubod ng palpak. Okay, ako magbabasa. Okay. Simula pa lang dito sa chapter 49, ano sabi ng Diyos? You are my servant, Israel. Ayan, makasulat din dito. O malinaw, tinutukoy na pa nga, servant niya yung Israel dito eh. Okay, pag basahin niyo yan, sabi dito. Salvation was given to the Gentiles. Nagpapaliwanag ako sandali bro, tahimik ka muna, no? Psalm 121 verse 4. Okay, sinabi ng Diyos dito, Isaiah 49, sandali nga, hindi ako makapagpaliwanag eh. Okay, tahimik ka muna, nagpapaliwanag ako. Nasasaktan sa Isaiah 49. Hindi, huwag kayong sumabay kasi nagpapaliwanag ako, papaliwanag ko mali yung turo mo. Tinamaan ka ba na magiging Hudyo ka na? Hindi, mali ka, huwag kang magulo. Nagpapaliwanag ako. Host pa, mute nga, bastos eh. Manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang. Bastos eh. Ibigyan Host, natin pag-mute nga. pagkakataon na Ang magpaliwanag bastos ng mga Kristiyano. Tumahimik nga kayo. Mangyayari kasi niyan, magiging tayo. Oo, premature ayun, nagpaliwanag kayo. bias. I-rerebat ko. Bastos kayo. Tumahimik kayo. Okay, Pakinggan muna babasahin natin ko dito ha. si Emmet para maganda. Okay, makinig kayo ha. Babasahin ko kasi palpak yung basa niya. Sabi dito. Palpak, napakalinaw naman sa 46. Huwag ka na sumabay, Sus Mariosep. Ako magpapaliwanag, tumahimik ka. Ilang Emir, basahin mo na. Uy, Basahin tumahimik ka. mo na muna, Emmet. Makikinig kami. Basahin mo na lang, Makinig kayo ha. Sabi dito. Bawasan mo na lang yung tumahimik na bawasan kayo. mo na lang yung mga pangit na salita Nasasaktan para hindi kayo, sila. mga- Tumahimik na kayo. Okay. Bawasan mo na lang yung mga Okay, tumahimik kayo. Okay. Basa na lang, sige. Okay, sabi dito sa Isaiah chapter 49, you are my servant Israel. Anak ng tipaklong, ang kulit mo. Ikaw yung anak ng tipaklong. Tumahimik ka na. Ikaw yung tumahimik, hindi ako. Ay, bastos talaga kayo eh. Okay? Kaya lang natin magpaliwanag. Ano ba yan? Isasako kita, tumahimik Kung ka. itapon Okay. sa akin yung ugali mo. Ayun na talagang ano yan. Okay, babasahin ko ha. Kung gaano ka kapalpak. You are my servant Israel, in whom I will display my splendor. Pinapaboran pa nga yung Israel eh. Hina ng utak mo ngayon. Ako magbabasa nung ginamit mo, no? Sabi dito, is it too small a thing for you to be my servant? To restore the tribes of Yaakov. Tutulungan pa nga sila ng Diyos eh. Titipunin sila.
and bring back those of Israel I have kept. Tutulungan pa nga yung Israel. Ano sinasabi mong nawala yung kaligtasan? Ngayon, babasahin ko yung palpak na binabasa mo. Binigyan pa sila ng bonus. Sabi niya ng Diyos dito, I will also make you a light for the Gentiles. In fact, yung Israel pa ang tutulong sa inyo. Ano ka ba? Tutulungan pa kayo ng Israel. Sila yung magsisilbing liwanag dahil wala kayong alam. That my salvation may reach to the ends of the earth. Para umabot sa inyong mga hentil dahil mangmang kayo, wala kayong alam. Tulad ng pinaliwanag ko, hindi nyo alam kung ano yung Satanas, hindi nyo alam yung kaluluwa. Ngayon, puntahan natin yung demonyo para malaman yung mali-mali yung New Testament nyo. Pag binasa nyo yung Greek New Testament nyo, dahil hindi nga yan, iuhuli ko yung yung history. Okay, pupuntahan natin, papatunayan natin mga paganong Greco-Romano gumawa ng New Testament nyo. Pag binasa nyo yung Book of Matthew, Mark, and Luke, ang sabi doon, si Jesus nakikipag-usap sa demonyo. Okay, ibig sabihin yung demonyo na yun, pumapasok sa loob ng tao, hindi yung tao. Okay, elemento yun. At may sariling buhay yun. Okay, nakakapagsalita, kinakausap nga si Jesus. Tapos si Jesus, kinakausap niya pa yung demonyo. Tapos yung demonyo, inililipat ni Jesus mula sa tao, nalilipat niya sa baboy. Yun, in context, ang demonyo para sa mga Greco-Romano. Ngayon, ano ang demonyo according to the Hebrew Israelites? Okay, ang demon or shedim in Hebrew, in context, pag binasa nyo sa Hebrew Tanakh, pag binasa nyo yung Deuteronomy, okay, basahin natin. Sabi dito, they sacrificed unto demons, to gods they do not know. Diyos yung Diyos-Diyosan. Ngayon, hindi pwede magsalita yung bakit. Kasi ano sabi ni Jeremiah? Yung mga Diyos-Diyosan, hindi yun totoo. Iniimbento lang yun ng tao. So, tong demon or shedim, hindi yan capable na magsalita. Dahil ang ibig sabihin ng salitang shedim, strange gods or foreign gods. Okay, magtingin kayo na iba-ibang translation. Ito, tignan natin tong Bible Gateway. Sabi sa Deuteronomy, nung unang binasa ko, they sacrifice unto demons. Dito nakalagay, they sacrifice to false gods. Gods they do not know. Kita nyo kung gaano kayo ka-ignorante. Basahin natin yung Book of Psalms. Okay, sa Old Testament, sa Tanakh, sabi dito, they sacrifice their Dinamay na naman ni Imit ang mga authors ng New Testament. Greco-Roman pagans daw. Kaso ang mga nagsulat ng New Testament mostly are mga Jews. Even Paul is a Jew. Yet his writings are on the New Testament. Matthew, John the Evangelist, karamihan ng mga author ng New Testament ay mga Hudyo. Tapos sasabihin mo Greco-Roman pagans? Pagans? Are you sure? Pagans ba yung they worship Jesus? They view Jesus as God? Is that pagan? Mali ka na naman, Imit. Mali na naman yung impormasyon mo. No? Yung inamon nga kita, patunayan mo na hindi mga Hudyo yung mga nagsulat ng New Testament. Hindi mo nga naibigay. Ambush debate pa naman sana yun. Para magkaalaman agad. Tapos ngayon, Greco-Roman pagans. My God, Imit. Diyan pa lang, huling-huli na yung kasinungalingan mo. Hindi ka talaga nagbabasa ng mga history. No? Iko-correct ko lang kanina, si Imit po ang nagsabi na sa West po nagsimula ang Christianity. No? Pero, ang point natin dito, yung pagiging sinungaling ni Imit. No? Ngayon lang ako nakakita ng ang papa ay isang judge. Pero ganun, kung gaano katalino ang ama, ganun naman kabaliktad ang anak. No? Hindi nagbabasa ng history. Hindi nagbabasa ng mga sources.
No? Christianity did not start in the West. Although, Protestantism start in the West. At ang sentro ng Protestantism ang West. At ang nagsulat ng New Testament ay mga Hudyo. Ewan ko lang kung nagpapakahudyo-hudyo lang siguro tong taong to. Tinitiran yung New Testament, hindi niya alam yung mga nagsulat ng New Testament. Hudyo. Oh, mga Hudyo. Itong tao talaga to. Ay, nako. So ayan, bumalik na sa akin ang time, no. So paiyakin ko na naman si Imit. Imit, itong 49:6, ipapa-exist ko to kasi isa tong propesya. Kung hindi mo alam, kasi hindi ka talaga marunong sa pag-aaral eh. Daldal lang yung alam mo eh, di ba? Kung hindi mo alam, pa-exist ko tong Isaiah 49:6 na sinasabing hindi binigay sa mga Hudyo yung kaligtasan kundi sa Gentiles. Ipapa-exist ko to, makinig ka. Dahil ako yung tunay na profesor. Sabi dito, ng Isaiah, ng Book of Matthew, sabi dito, lupain ng Sibulon, at sabi dito ng 14, sa gayon natutupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Ipapa-exist ko yun, no? Para sa mahimasmasan niyang kamangmangan mo, Imit. Sabi dito, sa gayon natutupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Lupain ng Sibulon at lupain ng Neptali, daang papunta sa lawa, sa ibabaw ng Jordan, sa Galilea ng mga Gentile, sa Galilea ng mga Hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita na maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lalim ng kamatayan ay sumisikat ang liwanag. Aray ko po. So, ibig sabihin, ang kaliwanagan na yan ng Diyos na sinasabi mo, ay nasa mga Hintil. At sino yung mga Hintil? Ha? Sino yung mga Hintil? Yan yung mga Christian world ngayon. Kaya ikaw, na nasa kadiliman pa, kasi umiral pa sa utak mo yung anino lamang ng kasulatan at hindi mo pinapa-exist ang liwanag ng anino na yan, eh ano ka? Nasa Revelation 3:9 ka. Ikaw yung sinagukan ni Satanas na nagkunwaring Hudyo. Kasi anino pa din ang dala mo. May liwanag na, Imit. Paano ngayon yan? Ibig sabihin niya, nasa kadiliman ka pa din. Kawawang mga Hudyo, pati si Logoy, nag-Hudyo-Hudyohan. Sinagukan ni Satanas, Revelation 3:9. Nasa anino pa din ng mga kakutusan. Kaya nga, dyan kayo kumakapit eh. Ayaw ninyo sa kaliwanagan sa pamagitan ni Kristo. Kaya nga, tinatanggi ninyo si Kristo eh. Pareho kayo dalawa ni Logoy eh. Mga Hudyo-Hudyohan kayo. Aray ko po. Huwag na kayong mag-Hudyo-Hudyohan. Sinaguka kayo ni Satanas. Hindi naman kayo mga tunay na mga Hudyo eh. Para itaas ninyo yung aral ng mga Hudyo. Para sabihin marunong kayo. Kahit magsama-sama pa kayong mga Hudyo. Tabagin nyo lahat ng Hudyo. Iharap mo sa isang great philosopher na katulad ko. Magsama-sama pa kayo ni Logoy. Di kayo mananalo sa akin. Biblical base. Historical base. Ano ba gusto ninyong laban? Tatapatan ko kayo. Napakalinaw. Na-exist dito yung Isaiah 49:6 sa aklat ni Mateo. Nasa Gentiles. Yung kaligtasan. Basa kayo. Nasa kadiliman kayo. Anak ng tipaklong. Amen ba mga Satanas? Imit? Lugoy? Kahit may na-signal ko, pipilitin kong gumanda. So natatawa lang ako sa pinagsasabi ni Imit kanina. Kala mo talaga magaling, ano? Tinatanong nga kung sinong founder ng Christian, di makasagot. Umiiba. Hirap talaga mag-istanaw ng kasinungalingan. Mag-i-istan ng mga Hudyo. Hindi naman kayo mga Hudyo. Mga Hunyango kayo. Marami nito napakilalang Hudyo. Pero sabi, hindi na nagkasala. Oh. Mga Hudyo, di kayo naniwala si Kristo ang Mesiyas eh. O ikaw, Logoy, naniwala ka ba si Kristo ang Mesiyas? Pag sinabi hindi ka na nagkasala? Aba.
Kaya huwag kayong mag-aangkin-angkin na kayong mga Hudyo. Itong si Emmet naman, di na malaman ang buhay nito kung ano bang istan niya eh. Ganyan ang resulta sa mga taong kulang sa unawa. Nagkaluko-luko na ang aral. Kumbaga kung sa buhok, magulo pa. O nito, parang buhok na walang suklay. Magulo ang aral. Ba't sabihin nyo kayo mga Hudyo? Ikaw, Emmet, kung titingnan ko yung dugo mo, siguro pure Pinoy ka. Di ba? Hudyo-hudyuhan kayo. Hindi ba alam ang batas ng Hudyo? O, kayo. Di ba nagsamba kayo ng Sabado? Kung may makita kayo nagsamba, pag nagtrabaho ng Sabado, sabi nyo na, mahinga kayo ng Sabado, ba't kayo nagsasamba? Ba't kayo pumapunta sa sinagoga Sabado? Oh, dapat nagpahinga kayo. Kayo naman ang gusto nyo mangyari, di ba? Kayo si Logoy, wala, hindi na kayo nagkakapare-pareho ng ano eh. Ewan ko, pareho ng istan. Ewan ko kay Emmet kung sabi ba ni Emmet, hindi siya nagkasalak, para katulad kay Logoy. So, para lang kayo si Mensahero eh. Si Mensahero din, di nagkasala, pero noknokan ng kasinungalingan. Tingnan mo. Kayo, mga sulputan lang kayo. Yan lang na magagawa nyo. Panira. Wala. Tulad kanina kanina si Ricon, yung si Isaac. Si Paloma, na yung pangalan nun eh. Wala, panay tira na lang kasi wala titirahin sa kanya. Wala naman siya ng inaaniban na sikta eh. Di ba? Kaya, ang gagawin nyo, iyak na lang kayo. Iyak. Kaya Pinsero, iyak. Yun. Oh, iyak ang Diyos. Iyak. Uy, Daddy Carl. Good afternoon. Ito, sabi ni Kristo to ito yung Lord's Prayer. Sabi niya, pagka kayo mananalangin, huwag niyong gagayahin yung mga hintil. Hari ng mga Hudyo yan. Alam na ng mga Hudyo kung ano yung mga ugali ng mga hintil. Pareho ng ugali ni Bibo yan. Ano sabi ni Saint Peter? Sabi niya, since Messiah suffered for you in the flesh, arm yourself also with the same mind. Because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Sabi ni San Pedro yan, kaya alam mo, iba yung Saint Pedro na kilala ni Biboy. Ano naman tong sinasabi na pasasambahin ni Kristo, no? I am giving up those congregation of Satan. Siyempre, mararatel ka niya, sino ba yan? Who say they are Jews and are not. Hindi talaga Hudyo to. Mga sinungaling to, parang si Biboy to eh. Oh, I am making them, plural, yung kongregasyon na yan, and worship before your feet to know that I have loved you. Meron palang minamahal si Kristo na, sino ito mga to? Ito yung mga tunay na Hudyo. Sino may sabi? Si Saint Paul, hindi opinion. Hindi